Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Processed Dairy Essence Cheese, Purple Love Cafe, Green Rose Resort at Robinson's Malls. Itong kakausapin ho natin, yung father o tatay ho ni Wamuso na kilalang vlogger na si Kuya Delpin Tikyo Cruz. Magandang hapon, Idol Delpin, o mas kilalang si Kuya Tikyo Cruz. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po, Alex. Okay, Idol, at tayo napapakinggan sa DZME 1530. Nung last week, nagawi ako dyan sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal. Ano ba plano mo, Idol, nitong nalalapit na barangay at SK election? Ito naman po, gusto ko lang naman po na maituloy din sa lugar po namin yung mga ginagawa kong mga purakos para sa mga Good Samaritan natin. Tama, at malaki bang impluensya yung pagiging social media influencer, lalo na yung anak mo na si Wamos? Kumbaga, mai-impluensyahan ba kung sakali na pagbibigyan mo yung kahilingan ng inyong kabarangay dyan sa San Juan, Cainta, Rizal na pakinggan mo yung kahilingan nila na ikay pumasok bilang isang barangay kagawad? Opo, bali, Karex, kasi ganito po ginagawa ko. Kasi alam naman po natin na marami na ngailangan ng tulong. So alam naman natin na hindi lahat napapansin dahil sa dami na nagme-message sa atin. So ginawa ko para mas madali nila ako makita at malapitan. Nag-decision na ako na magtumakbong kagawad dito sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal, para kung sakaling tayo pala rin, madali na nila ako mahanap. At ano yung mga programa o plataforma na isinusulong mo kada mag-iikot ka, magsasagawa kayo ng pocket meeting? Ano yung inaabangan ng inyong kabarangay? Ang inaabangan sa akin ng barangay, sa team namin, ang gusto ko lang po maihatid at maipaalam sa kanila na meron po akong isang samahan na kapwa ko tulungan na yun nga, nagsasagawa po ng event purakos sa mga may sakit na which is yung kikitain po doon is napupunta po sa ating beneficiary. Ano yun, yung kapwa tulungan, medyo i-educate mo nga kami. Paano nyo ginagawa yun? Paano ka nagkakaroon ng humanitarian consideration sa inyong kabarangay? Ito ba'y tuloy-tuloy na ginagawa nyo na ang kikitain mapupunta kay Juan de la Cruz? Kumbaga tulong? Opo, bali ang ginagawa po namin, nagpo-concert po yung mga talent po namin, pinagpe-perform po namin, like po ako, meron po akong banda, saka yung mga ginagawa kong mga grupo na talent, nagpe-perform din po sila na libre. And then yung mga organizer po na kinukuha ko rin, na nagbebenta rin po ng ticket, sila rin po, halos doon na lang din po kumukuha ng mga pan-transpo para sa mga kinikita doon. At halos lahat, pati mga talent, ang ginagawa po namin, kung may sobra siya, doon namin binabawas ng pan-transpo para yung mga talent naman po, hindi po sila rin nadidispayan. Kasi halos lagi po kami gumagawa ng mga purakos. Dahil yung mga talent naman, wala rin mga po trabaho. Kaya nakakatulog din po tayo sa mga talent. Napakalaking tulong yan, lalo na dyan sa inyong kabarangay, dyan sa Barangay San Juan. Gaano ba kalaki yung Barangay San Juan? Para dun sa mga kabatiran na bago nakikinig sa atin. Malaki po, malawak po itong Barangay San Juan . Pero usually, ang event purakos po na ginagawa po namin, hindi lang po siya pang Barangay San Juan . Pang kalahatan po, kahit saan lugar po . Kasi kagaya niyan, katatapos lang po namin sa Gapan Nueva Ecija. Tapos yung nakaraan, nung nasunugan yung sa Taytay, sa Muson, nag-event purakos din po kami, tapos namigay din po kami ng bigas doon. Kasama po ang anak ko si Wamos.
si Awit Gamer, nabigay po kami ng bigas doon. At nagsagawa rin po kami ng event for a cause doon. At yung kinita po doon, napunta doon sa nasunugan. Then ito, this coming September 2, dito naman sa Marikina naman. At ang beneficiary naman po doon, taga Pampanga, which is malayo sa kanila. At malayo, ginawa namin, dito kami naghanap ng mga venue. Makahanap kami sa Marikina. Ibig sabihin, yung ginagawa nyo pa lang, kumbaga nationwide, at hindi lang dyan sa Barangay San Juan, kumbaga dito tayo mag-focus, dito tayo tumutok sa Barangay San Juan, Cainta Rizal. Ano magagawa ng isang Delphin Cruz o mas kilala si Tikyo, kung ikaw ay loloobin ng Panginoon bilang maging barangay kagawad, ano may iaambag mo sa inyong kabarangay? Ang may iaambag ko sa aking barangay, kaya isa po sa ninais ko na makatutok dito sa ating Barangay San Juan, is yung mga walang trabaho kasi, pwede natin matulungan yan. Kasi po, isa rin po ako sa founder president ng Madaldal Entertainment na nagtuturo ng mga para sa mga clown, sa mga face painting, bubble show, at sa gusto matuto ng host, sa mga gusto po sa entertainment. Yan po yung kasi minsan hindi po natin alam na yung iba hindi kaya na gumastos ng requirements. So dito kasi wala silang babayaran, pag-aaralan na lang nila ang pag-hosting, pag-clown, pag-magic, pwede sa vlogging, pwede nang pag-aralan niya sa face paint, sa bubble show, lahat po ng pwede pagkakitaan po sa party facilities, ayan, pwede po nilang pag-aralan yan para sa kanilang pamilya na tulong sa kanila. At napakarami nang nakikinig sa atin dyan sa lalawigan ng Rizal, lalo na dyan sa inyong Barangay San Juan. At tuloy-tuloy na sinasagawa yung packet meeting. At kada may makakausap kayo, nakita ko minsan meron kayo isang event na imbitahan mo ko. At talagang click na click at halos lahat, gusto kayo makadaupang panad, lalo na si Awit, si Wamus. Ito ba'y malaking impluwensya sa'yo sa papasukin mo sa politika? Para sa akin po kasi, natural na po namin ginagawa yan eh. Yung mga pagtulong na ganyan eh. So, nasubukan po namin nung nakaraan na naggawa kami isang event. Talagang sobrang natuwa kami dahil yung salubong po ng mga tao, sobrang dami. At kaya po tayo, doon is yung iba may mga lumapit. Siyempre, hindi naman po natin may iwasan yun. So, ayun, nabigyan naman natin ng tulong. Kagaya yung sinasagawa yung medical and dental mission, at paano to? Ano to? Sariling bulsa, sariling pondo ginagawa nyo kasi wala pa kayo sa pwesto. At nakikita ko dun sa mga section comment na inyong Facebook page na tuloy-tuloy ginagawa yung pagbibigay o tulong o ayuda sa inyong kabarangay, Sir Delphin. Yes po. Tuloy-tuloy naman po. Sana talagang magampanan natin to para hindi naman po tayo mapahiya sa ating lugar na kahit na sana magtulong-tulong magtulong-tulong po kami saka mga anak ko tumutulong din naman po na makapagbigay ng tulong sa ating barangay. At kung ikaw pagbibigyan ng pagkakataon na lumusot, kumbaga wala ka namang katalo-talo dyan kasi kung popularity pag-uusapan, nasa na. Pagdating doon sa awareness ng tao, kuha mo na. Pagdating doon sa pagiging serbisyong publiko, lamang na lamang ka na kasi sa dami ng natulungan mo, kumbaga i-convert mo lang doon sa isang Barangay San Juan, mas marami yung natulungan mo. Bilang aspirante, ano yung nakikita mo pang problema doon sa inyong barangay? Number 1, yung pagtaas ng krimen, kailangan yung peace and order, kaya malaking bagay na magiging kapitan dyan, talagang kumbaga pagiging official ng PNP. Kaya nung makausap natin kamakailan yung aspirante rin ng kapitan si Colonel Valencia ba yun, sir? Ronald Valencia po. Malaking tulong ang gagawin yan sa pagbaba ng krimen dyan sa inyong barangay. Ikaw, paano mo matutulungan yung iyong magiging susunod na kapitan? Yes po. Sa peace and order, alam ko naman po at ramdam na ramdam po, kayang-kaya po ni Colonel Ronald Valencia yan. Kasi isa po siyang Colonel. Yun po talaga yung number 1 niyang gusto ipatupad. Yun ang gustong-gusto niyang gawin sa ating barangay, Barangay San Juan. So, ako naman, ang gusto ko sana na matupad dito is yung hindi may iwasan kasi yung mga kalat
mabasura. Yan ang number 1 na dapat natin mani. Kung ako papala rin, kung sakali, at yung team namin at si Colonel Valencia, siguro isa sa i-request ko sa team namin na maglagay ng yung sa barangay San Juan ng truck ng basura. Tama. Kasi nagiging problema yun eh. Minsan may mga schedule pa yung paghakot ng basura. Eh kung araw-araw nahahakotin yan, abay kumbaga malaki magiging pagbabago lalo na dyan sa inyong barangay. Yes po. Magiging malinis po. Pero actually, kung malinis po ngayon, kasi maganda naman po yung pagpatakbo ng ating mayor. Kumbaga, iba pa rin po na ang barangay San Juan ang mas matutukan po namin. Tama. Okay, baka meron kang mensahe sa mga followers mo, subscriber, at lalo na sa inyong kabarangay dyan sa San Juan, at kausapin mo sila, Sir Tikyo. Ayun po, sa mga nanonood po ngayon na aking kabarangay San Juan, Cainta Rizal, makakaasa po kayo na kung ano po yung magandang plano ko, yun po ang aking gagawin. Hindi po ang tutuparin. At itong programang Target On Air, kumbaga tututukan natin yung mga aspirante, lalo na dyan sa lalawigan ng Rizal o Cainta o dyan ho sa Barangay San Juan. At aantabayan na namin yung mga ginagawa nyong event o programa dahil next week na. Yung paghain ng COC o Certificate of Candidacy, kumbaga buo na ba loob na wala nang atrasan na Sir Tikyo? Wala na pong atrasan to kasi plano ko na po kung ano po yung i-request ko sa kali kung sino man po ang makaupo. At sana pagbigyan po tayo at sana iyon po yung matupad, yung talagang hiling po natin about po sa basura. At saka po maglalagay po tayo ng sa opisina doon kung saan doon sila pwedeng pumunta sa mga walang trabaho at gustong matuto na mag-host, mag-clown, mag-face paint, about po sa party event. Yan, na libre po, wala silang babayaran. Pag-aaralan lang po nila para magkaroon po sila ng trabaho. Ito, Idol, panghuli na lang. Karex, dito ako sa Barangay Dolores, Taytay Rizal. At follower, subscriber ako ni Nawamos, ni Naawit, ni Tikyo. At pakita nung gaano ba kalaki o voting population o voter registration. Kumbaga, ilan ho yung boboto dyan sa San Juan, Cainta Rizal? Ang pagkakaalam ko, halos nasa 60,000 voters pero 40,000 mga ganon. Kasi hindi naman po natin alam ilan lahat ng boboto. Pero napakalaki kung nasa 40,000 ang register vote. Abay parang takbong pang mayor na yan kung sa probinsya. Dahil hindi biro yung ganun kalaki na isang barangay. Eh siguro napakalaki rin ng ira niyan yung internal revenue allotment. Okay sir, at siguro sa mga susunod, abalahin ka namin at salamat sa oras na binigay mo at napakaraming nakatutok sa atin. Lalo na ang opisina ni Mayor Kit Neto, lagi nakasubaybay sa programa natin. Salamat Sir Tikyo. Idol po yan, idol po yan. Salamat. Galing po niya. Thank you. Thank you po. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Robinson's Malls. Ang oras ay hatid sa inyo ng Centro Mall. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.